Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang vlog po natin ngayon ay ang pagpapatuloy ng istorya ng mag-amang mag-asawa. Tara po at alamin po natin ang tunay na kwento ng kanilang pagmamahalan. Maraming humihiling na sana daw ay dumating kayo sa punto ng buhay nyo ni Beth sa pagsasama nyo na mabasbasan na talaga kayo. At dahil dyan, Pres, may ibibigay ako sa'yo, Pres. Pero ito ay tulong o regalo para kumbaga advance na. Oo, advance natin dahil salamat. Medyo dahil yung nga medyo nauunsyami. So sana ito, Pres, makatulong to no na mas mapabilis yung mangyayaring kasalan. 'Di ba? Sabi mo nga may plano na lagi, pero hindi lang talaga pinagkakaloob pa, no? Yes, pero lagi namang nandyan lang yung plano. So sana, Pres, makatulong to. Ito, Pres, abutin mo. Yan. Hindi ko nabibilangin, Pres. Pero malaki-laki rin yan na tulong. Ito. Okay. Bigay natin kay Pres ang medyo ikaw na bahala, Pres. Okay, medyo salamat sa tulong. Salamat sa tulong. Yan, so ito na nga po, no? Ang pinakahihintay natin na part 2 ng love story ni Bong, ang aming Pres, ang aming klase nung kami ay high school. So dinayo po natin si Bong dito sa Iba Zambales. Nandito po tayo ngayon sa Iba Zambales. At nakita nyo naman po, no, napakaganda po ng ating background. Ang world class na beach dito sa Iba Zambales, napakaganda po. Napakaganda po talaga. At ang dagat po, napakaganda. Ang hangin, sariwa. So ito na nga, Pres. Bati ka muna sa ating manonood. Hello po, magandang hapon po sa tagapakinig at tagapanood. At ito po muli, nandito po muli kami ngayon sa lalawigan ng Zambales. Hello, Zambales! Ayan! So shout out sa mga taga Zambales po dyan, especially dito sa Iba Zambales. At batiin ko na rin yung mga taga Botolan kasi nandyan po yung tsuhin at tsahin ko. Kaya lang sila po ay sumakabilang buhay na. Mga pinsan ko na lang, sila Jennifer, Edward, ayan, meron silang tindahan dyan sa Botolan. Shout out mga Epan at saka mga Torres. So ito, ayan, ang ating part 2 ng maraming nag-iintay at syempre mga nagtatanong. So Pres, kami po ay talagang dumayo dito, no, sa Zambales. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap, Pres. Talagang daming pagkain, grabe. Pinaghandaan tayo ni Pres, ang daming pagkain, mga fresh na seafoods na ngayon lang natin natikman, no. Ano, Pres, ang tanong ko lang muna, ano ba ang kumbaga specialty o pwedeng ipagmalaki na produkto ng mga Sambalenyo ba? Tawag sa inyo? Yes, Sambalenyo o mga taga Zambales. Ang pinagmamalaki po na produkto dito sa lalawigan ng Zambales, ang mangga po, no? Ang mangga po dito sa lalawigan ng Zambales ay talaga naman pong first class, no? Dito po matatagpuan ang pinakamatamis na mangga sa buong daigdig, no? O sa buong mundo na mismo, no? Talaga. At yan po, isa po yan sa dinadayo rito ng mga iba't ibang turista. At marami rin pong mga dayuhan din dito na tumatangkilik na tayo talaga sa Zambales gawa nung sa produkto ng Zambales, yung mangga nga po na ubod ng tamis. Yun. So ayan guys, ang mamalaki pala, no? Kumbaga ano to ang tawag doon yung inyong sa produkto, no? Yes, ito ang inyong primary yes, na commodity. Yes. Itong pinakamatamis na mangga yes, from Zambales. Zambales. Ang sabi nila, kaya daw matamis ang mga mangga dito. Ewan ko lang, Pres, kung totoo dahil ikaw ang lehitimong taga Zambales. Kasi daw yung gawa daw ng Mount Pinatubo. Totoo ba yun, Pres? Hindi po. Actually po, hindi po ako tubong Zambales. No? Hindi pala. Pero medyo tumagal din po ako rito sa Zambales. Ang kwento po regarding diya sa kahit na sinaunang pa po noon pa
talagang napatunayan na po talaga na ang mangga talaga ng Zambales matamis na hindi lamang dahil sa naging epekto ng pagputok ng pinatubo, hindi wala pong katotohanan yon. Okay. Wala So pong hindi katotohanan. dahil sa lahar. Yan, hindi po dahil sa dahar. Opo. Ayan, so may kasagutan na hindi daw po dahil sa lahar kaya matamis ang mangga Zambales. Kumbaga noon na noon pa. Yo po, opo. Binigay na po yan, no, ng ating Panginoon na Oo. yung biyaya, yun nga po yung mangga na yon na binigay na ng Panginoon na siya namang pinagmamalaki ng buong Sambalinyo. Kumbaga naging trademark na ng Zambales Yes, yun, opo, yung mga opo. matamis na mangga. Mm. So ayan, dahil sa matamis ang ating pinag-uusapan, ay gagawin na tayo sa matamis na pag-iibigan ni Pres at saka ni Beth. Dahil ngayon, Pres, ikaw ang ini-interview ko ngayon at si Beth nandun sa loob. Ikaw talaga muna ang aking gusto makausap. Kasi although nakita na natin yung pag-evolve ng inyong love story, ang gusto ko ngayong malaman ng ating mga viewers, bakit napakarami kasing nagtatanong, bakit daw hindi ka daw nag-asawa kaagad? So saan daw po ba, kumbaga, nag-evolve yung iyong kabataan bago mo nakilala si Beth? Una po sa lahat, alam niyo naman po, laking Manila po ako, no? Galing po akong Bacolod, no? At bilang isang Manileño, alam niyo naman po na mga Manila boy, sabi nga nila, lalo na nung time na yung kabataan pa, medyo, siyempre po, marami mga barkada, no? Na pinupuntahan, sinasama, pero yung mga barkada na yun na talagang ano naman, kumbaga piling barkada rin naman, no? At nung time na yon, ako po samantalain ko ng pagkakataon, no, na alam niyo po nung time na yun nga po yung nagtapos po ako ng elementarya, no, dito sa Mabini Elementary School, Manila. Then nga po itong high school dito nga sa Victory Numapa High School, kabatch ko sina Classmate. yes, classmate ko nung 4th year, no, kabatchmate. Then gumraduate po kami batch po kami ng 1988, no, ng Victory Numapa High School. Then nung time na po yon, nung pag-graduate namin, huminto po ako sa pag-aaral, no? Huminto ako sa pag-aaral for almost 8 years, no? Na sa paghinto ko. Yung paghinto kong po yun, siyempre po, ang pinaka-main na reason is yung siyempre po, financially problem. Po. Dahil alam niyo naman po, medyo talagang, kung sa kahirapan po talagang pag-uusapan, mahirap po ang buhay namin, ano? Lalo na kung hindi kikilos yung nanay namin, nung buhay pa yung nanay namin, talagang hindi po kami, wala talagang At ayun nga po sa tulong ng tiyahin namin, no, na ngayon matandang tiyahin namin, kaya po kami napaluwas dito sa Manila dahil nga po doon sa tulong ng tiyahin namin, kapatid ng nanay namin. Then after that, ang kay daddy, nakapin mo siya. Boss, lakad na po kayo diretso doon. So ayan, medyo naputol tayo dahil may nagpi-pre-shoot ng kasalan yata, no? Nakita natin sa likod natin. Ayan, Pres, dahil meron tayong nagsushooting dito sa likod natin ng kasalan ng siguro parang golden to, no? Golden anniversary na pre-shoot nila kasi may edad na. Dahil tayo ngayon ay nasa likod natin ng nagaganap Yes. na pre-shoot ng kasalan, Pres. Ang tanong ko sa iyo ngayon, at ang tanong din ng ating maraming viewers, napakaraming naging view ng inyong love story ni Beth, no? salamat po. More than 600,000 views. So ang maraming katanungan doon, Pres, na nabasa ko, kailan daw kayo kakasal ni Beth? Kasi dahil daw kayo ay nagsasama na ngayon, at dahil nga din daw kayo ay kumbaga ang inyong religion ay born again, no? Ang maraming tanong kailan daw kayo nagpaplano o sana daw magkaroon na daw ng blessing, yung talagang marriage, kumbaga ban, no? Ng ban ng marriage, ang inyong pagsasama. Alam niyo po, nung pa man di po nagpaplano na kami ni Beth, no, regarding sa yun nga po pag-iisang dibdib namin dalawa. Yun nga po, alam naman natin din na ang pagpaplano po dapat po talaga planuhin maigi, no? Kilatisin maigi, hindi yung tipong may kasabihan nga yung buhay nga raw pag-asawa, hindi yung tipong pagkain na kung kailan mo gustong lunukin, malunok mo, kung kailan mo gustong iluwa mo. So, kailangan po talaga yung masinsinang pagpaplano.
Although kung sa pagpaplano po ang pag-uusapan, nandiyan na po kami, nandiyan na po okay na po lahat. Ang kulang naman po talaga sa amin, ngayon nga po, sabi ko nga po, hiningi ko pa nga, sabi ko nga, kung loobin nga po ni Lord, no, na talagang kami talaga, at kung kami talagang itinakda, gagawin po namin, bakit hindi? Kumbaga, hiningi din po namin yung kagustuhan din ni Lord, no? Kasi sa totoong pagmamahalan po, yung pong inaantay yung kasalan yung ganap, di po ba? So, hopefully po, kung pahintulot nga po ni Lord at ibigay nga po ni Lord yung bagay na yun, ako po yung una sa lahat galak na galak po ako dahil siyempre po walang usapin na pag ang pinag-usapang kasal lahat naman po doon ang punta lahat, masisiyahan lahat. Yun po, bale yung pong hiningi ko kay Lord na bigyan niya ako ng signal o sinyales, no? Kasi alam niyo po, siyempre po nagkakaedad na rin ako, gusto ko rin po talaga magkaroon na ng pamilya na talaga masabing sagrado sa madaling salita. At yan po huli naman po kami ipatupad yan. So siguro take time na lang dahil siyempre medyo may mga bagay din minsan na gusto na namin, kaya lang minsan pag nandoon na bigla may papasok na hindi inaasahan. So kung nagkakaroon minsan ng yun nga, siguro gawain nga talaga ng evil na kung kailan sagrado na dapat biglang nauudlot, ano po. So yun nga po, hinihingi ko kay Lord na ipauntulot niya na kung ano po talagang nararapat para sa amin, Beth. At yun po hiningi po talaga namin sa kanya. Yun. So dahil pinag-uusapan na natin ngayon ang kasal at syempre Pres, no, yan din ang kumbaga yan din yung talagang maraming humihiling na sana daw ay dumating kayo sa punto ng buhay nyo ni Beth sa pagsasama nyo na mabasbasan na talaga kayo. At dahil dyan, Pres, may ibibigay ako sa iyo, Pres. Pero ito ay tulong o regalo para kumbaga advance na. Oo, advance natin dahil salamat. Medyo dahil yung nga medyo nauunsyami. So sana ito, Pres, makatulong to no na mas mapabilis yung mangyayaring kasalan. 'Di ba? Sabi mo nga may plano na lagi, pero hindi lang talaga pinagkakaloob pa, no? Yes, pero lagi namang nandiyan lang yung plano. So sana, Pres, makatulong to. Ito, Pres, abutin mo. Yan. Hindi ko nabibilangin, Pres. Pero malaki-laki rin yan na tulong. Ito. Okay. Bigay natin kay Pres ang medyo ikaw na bahala, Pres. Okay, salamat sa tulong. Salamat sa tulong. Pwedeng makatulong sa gagawing future wedding nyo ni Beth. Yes, opo. Salamat po. At sa lahat po ng mga manonood, no? Ako po nagpapasalamat sa inyo na ito po hindi naman sa hiningi yung pagkakataon na ito na paunlakan ko si classmate, no? At ako po sa totoo lang tuwang-tuwa din na nakarating sila rito sa Zambales na ligtas at payapa. So igagrab ko na rin po ang opportunity na sa lahat po ng mga nakapanood sa amin, asahan nyo po na kung ipagkaloob na po ni Lord at hiningi po namin kay Lord ito na doon talagang punta namin ni Beth sa kasalan, asahan nyo po, kayo po unang makakaalam. Yun. Praise to God. Ayan, praise to God. So, Pres, isang huling katanungan na lang. O kaya advice na pwede mong maibigay. Yes. Doon sa mga talagang kalalakihan na katulad mo, na sabihin na natin na nasa huling biyahe na. No, di ba? Pwede naman natin sabihin pahuling biyahe ka na, Pres, di ba? Yeah, nung nakilala mo si Beth. Kasi ano ka nun 48 ka ba nun? Yes. Tapos si Beth nun 14, di ba? Yeah, 15. 15 si Beth, 48 ka, 15 si Beth. So sa mga kalalakihan na nasa pahuling biyahe na, ano ang pwede mong i-advise sa kanila na kahit na nga sinasabi nung iba na halos anak mo na si Beth. No, kung 'di ba ako rin naman, yun din yung una ko. Yes. Yun din yung una kong akala na anak mo. Kahit sabihin pa nilang anak mo na 'yan, ano ang pwede mong maipayo o mai-advise sa kanila bilang inspirasyon din na wag silang mawalan ng pag-asa? Sa lahat pong binata pa at dalaga,
ang may papayo ko po sa inyo, hanggat ang araw po ay sumisikat, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Kasi po, katulad ko po, ako po, umabot po ako sa ganitong edad na akala ko hindi ko na matagpuan yung para sa akin. Pero alam niyo po pala, pag once na nagmahal ka, no, wala pala pinipili talagang edad. Sabi nga nila, age doesn't matter, no? At pag nagmahal ka, sincerong ipakita mo at ipadama mo doon sa taong mamahalin mo. Alam niyo po, sa totoo lang, proud po akong sabihin sa inyo ito na nagsama po kami ni Beth for how many years, pero kahit siya po minsan sasabi niya sa sarili niya, nipitik po, hindi po nakatikim sa akin yan. Ganun po pag nagmahal ng totoo. Alam niyo po, pag nagmahal kayo ng totoo, kumbaga, una mo munang saktan yung sarili mo bago yung mahal mo, hindi po ba? So sa lahat po ng mga hindi pa nagmahal, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Hingin niyo po kay Lord at sigurado po bibigay sa inyo ni Lord yan. Ang sabi nga po ni Lord, kumatok ka at ikay pagbubuksan ko, humiling ka at ikay pagbibigyan ko. Kung hindi po tayo kumakatok sa Panginoon, paano po tayo pagbubuksan? Kung hindi po tayo hihingi sa Panginoon, paano po tayo bibigyan? Di po ba? So alam niyo po, ako bago ko natagpuan si Beth, sabi ko, humiling na ako kay Lord. Lord, ito ba talaga ang tadhana ko? Hanggang dito na lang ba ako? Ayokong umabot ako sa ganitong edad na wala akong masabing pamilya. Lord, ibigay mo sa akin ang karapat-dapat. Ikaw ang siya na akaalam numero 1. Kung ano at kung sino ang para sa akin. Praise to God. Yun lang po sa lahat po ng mga lagpas na sa kalendaryo o sabi nga nila wala ng pag-asa, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Basta po, pag nakakita po kayo ng babae o lalaki na sa tingin nyo tumibok agad ang puso nyo, iparamdam nyo po, huwag nyo pong lukuhin ang sarili nyo at huwag nyo rin pong lukuhin yung babaeng mamahalin. Dahil sa totoo lang po, doon nyo po makikita, no, pag once na binigay sa'yo ni Lord yung dapat para sa iyo, paramdaman mo mismo na oo nga, di ba? Ito na yung binigay sa akin. Kasi hiningi ko eh. So, yun nangyari po sa akin, hiningi ko po yun. Alam niyo po, sa totoo lang, yung time na medyo umaba na yung ano namin noon, hindi ko nga alam eh, na kung bakit napadpad din ako kay Beth. Pero alam niyo po pala, sabi ko, bago pa pala nangyari yan, yun nga po hiningi ko na kay Lord na sana matagpuan ko. Take time po, panahon po ang nagsabi. Yung nga lamang po, mag-antay lang po tayo. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Yun. Yan lamang po. Okay, yung nga pala, Pres, naalala ko bigla. Meron pa palang mga importanteng tanong doon na gusto ko rin nga sana itanong sa'yo ngayon. May mga nagsasabi, bakit daw umabot ka sa ganyang edad bago mo naisipan na ito lumagay sa tahimik at yun nga ay kasama mo si Beth. Bakit? Yung tanong ko kanina, paano tayo napunta doon sa edad na ganito na? Ano yung naging kumbaga proseso ng buhay mo? Ayun. Alam niyo po, bago po ako umabot sa ganitong edad, una po, siyempre, nakatutok po tayo sa pamilya, no? Na tumulong sa pamilya natin. Dahil, alam niyo po, hindi naman lingit sa kaalaman ng lahat. 8 po kami magkakapatid. Sa 8 po namin magkakapatid, isa lang po ang nagkaroon ng pamilya sa amin. Yung ate baby ko, na meron pong 4 na anak. Ako po hindi ko po sa sinasabing inaangat ko yung sarili ko, pero alam naman po ng mga pamangking ko na simula nung pinanganak sila, kami na po talaga ang nagpalaki sa kanila. Kami magkakapatid. Kayo ang nag-aruga. O kami ang nag-aruga. So kahit nasabi man natin hanggang high school graduate lang natapos nila, kami po ang nagsikap ng para makapagtapos sila. So siguro po, ang sa akin, isa po yun sa dahilan kung bakit medyo na-delay tayo, no? Sabi nga nila, nahuhuli na sa panahon, ano? Pero magpagayon pa man din, may mga taon din po talagang, siyempre lalaki po tayo, may mga naging girlfriend din po tayo na mga ilan-ilan, no? Kaya lamang siyempre, ramdaman naman po natin kung halimbawa nagkaroon tayo ng girlfriend o ano man o kasama sa buhay, ramdam natin na parang hindi ko feel
na ito yung makasama ko sa buong buhay ko. So, yun nga po, siguro may mga umabot na rin ng mga ilan, no, na dumating din sa buhay natin na hindi karapat-dapat sa akin. So, yung time na lumipas din po yun, siguro taon din, ano, bago ko nakilala si Beth, siguro may 3 years din o 5 years ganun. Doon ko po na napag-isip-isip na hiningi kay Lord, na Lord, bigay mo na sa akin yung karapat-dapat sa akin. So, may mga reason din po kung bakit umabot ako sa ganitong edad, no po. Kasi nga po, una, siyempre, sa kahirapan din ng buhay. Kumbaga, sa totoo lang po, ako po, maging honest po ako sa inyo, no? Pumasok sa isipan ko na nung time na may mga edad na umabot ako sa ganung mga lagpas 14 na, umabot sa isipan ko na ayokong danasin magiging anak ko yung hirap na dinanas ko. So, yun po pumasok sa isip ko na pag once na pumasok ako sa isang pamilya, gusto ko, magkaroon man ako ng anak, ayokong ipadana sa kanila yung hirap na dinanas ko. So, kumbaga, parang gusto ko, kung dumating man yung pagkakataon na yun, ready ako. No, hindi yung tipong napipilitan lamang ako. So, yun po siguro, usually gano'n naman talaga lahat no? Ang ano naman talaga, ang bottom line ng lahat kung bakit minsan umaabot sa ganon yung mga na usually hindi nga siguro nila makita yung soulmate nila sa kahirapan din ng buhay. Oo. No? So yun. Din po. So yun. Salamat Pres at nakita naman natin guys kasi ngayon dito sa Zambales nakita naman natin na kasama natin ngayon yung pamangkin ni Pres at yung apo niya na sa pamangkin yung kinukwento ngayon ni Pres Bong na kumbaga ginabayan nilang magkakapatid na naiwan kasi 4 na lang sila, patay na yung iba niyang kapatid. Na yung pamangkin niya na yun hanggang doon sa pamangkin niya sa apo. Yung nga si Faith na napaka-cute na bata. Talagang hanggang ngayon talagang ginagabayan nila at sinusuportahan. Kumbaga financially, alam ko kakasakit lang ng bata, no, Pres, no? At yun, sa tulong ni Pres. Kumbaga yung mga panahon po na yun ay nakatutok siya sa kanyang mga pamangkin at mga apo sa pamangkin. Yun. So thank you so much, Pres. At maraming salamat at nakarating kami dito sa napakagandang lugar na to, na Iba, Zambales. Ang ganda po ng beach. Hindi po crowded. Napakaganda. Maraming salamat. At yun, magbababay na po muna tayo. Thank you so much. Bye po, bye-bye. At syempre sa ating cameraman, Red Dobeno. Support po natin kanilang YouTube channel. At ang inyong abang lingkod, alis na yung camera. At syempre ang inyong abang lingkod, Lorny TV. Thank you, Pres! Thank you, Yan. thank you.